Ang pagkakaroon ng buo na loob at katapangan ang nagsalba sa isang babae sa Maynila na muntik ng ma-rape kahapon. Buti na lang at nanlaban siya. Ang kaso, inundayan naman siya ng saksak ng nabigong sospek. Edison Reyes, ikwento mo. Armado ng baril, sinuyod ng mga tauhan ng Manila City Hall ang kahabaan ng kanto ng Danganan at Kunanan sa Gagalangin Tondo, Maynila. Pakay nila ang 19 na taong gulang na si Lloyd Eusebio na sospek raw sa pananaksak at tangkang panggagahasa sa isang 22 anyos na dalaga kahapon. Unang pinasok ng mga pulis ang bahay ng kaanak ng sospek. Pupunta lang ho yun dito. Opo. Sige yan, hindi na Nervous kasi ko, chairman eh. Sumunod naman ang bahay ng kasintahan nito. Sa huli, bigo silang maaresto si Eusebio. Kwento ng biktimang si Margarita, di niya tunay na pangalan, nakitulog daw siya sa bahay ng kanyang kaibigan sa Tondo. Nagising na lang daw siya sa paghawak ni Eusebio sa maseselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi raw niya inakala na magagawa ito ng sospek, lalo't kakilala niya ito at kasintahan pa siya ng kanyang kaibigan. Ngayon po, nakita ko po siya, hindi niya yung lighter, nakatutok sa mukha niya. Ngayon po, pagtayo ko, lalaban ako eh. Psycholoid, gumanon pa ako. Pinagsasaksak niya na ako. Dahil nanlaban, sinaksak ng 4 na beses si Margarita. Pinakagrabing tinamaan ang kanyang kaliwang braso. Bago pa siya bumaba, binanatan niya pa akong isang beses. Ito nga po yung tumagos. Grabe yung mangyari sa akin, papatayin niya na ako eh. Tinutulungan na ng DSWD Manila ang biktima na makarecover mula sa kanyang sinapit. Inihanda na rin ang mga kasong attempted rape at homicide laban sa sospek. Edison Reyes, News 5. Good news po para sa mga driver at konduktor ng bus. Pinigilan kasi ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng fixed rate o kinsenas na sahod para sa kanila. Fritzy Cabial, ikwento mo. Nakahinga na ng maluwag ang bus driver sa Victor, Nevada matapos pigilan ng Korte Suprema ang utos ng Department of Labor na pagbibigay ng buwanang sahod sa mga tsuper at konduktor ng mga bus. Sa dekomisyon nakita, 1,000 piso ang inuuwi niya sa 16 na oras na pagmamaneho sa rutang Ayala-Quiapo. Kapag mas mahaba ang biyahe, mas malaki ang boundary. Yung polisiya naman ng fixed salary, hindi pa rin malinis eh. Sa paglalabas ng status quo anti-order ng SC, tuloy ang pagtanggap ng komisyon ng mga driver at konduktor. SQA orders are issued to preserve the situation prevailing between the parties before issuance of the assailed action. Nagugat ang desisyon sa petisyon ng mga bus operator sa bansa na nagsasabing labag sa konstitusyon ang utos ng DOLE at LTFRB dahil mapipilitan silang kanselahin ang mga kontrata nila sa kanilang mga driver. Hindi rin daw tama na mga bus driver lang ang bibigyan ng fixed na sahod sa halip na buong transport sector. Of course, masaya yung grupo namin ng mga bus operators and drivers na nire-represent namin. And they are about 80% of the whole industry. Dahil mabibigyan ng mas malawak na pag-uusap yung problema. Iginalungkot naman ng MMDA ang desisyon pero nirerespeto raw nila ito. Bukas makikipagpulong sa mga bus operator ang MMDA. Binigyan naman ng SC ng 10 araw ang DOLE at LTFRB para magkomento. Fritzy Cabial, News 5. Sa ibang balita naman, nirerespeto raw ng European Chamber of Commerce of the Philippines ang Executive Order number 79 ni Pinoy kaugnay sa pagmimina. Pero gate ng mga negosyante, dapat irespeto ang mga kasalukuyang ng kontrata. Dapat din daw hindi maging pabago-bago ang mga lituntunin sa pagmimina sa ating bansa. Suportado naman ni Philex Mining Chairman Manny Pangilinan ang EO. Pero pag-aaralan pa raw nila kung paano ito makakaapekto sa naturang kumpanya. I think it's the right approach. After all, at the end of the day, ang may-ari ng mga main ng resources natin, ng gobyerno naman eh. So if they choose to bid it out, I think that's fine. That's fine with us. Si Ginoong Manny V. Pangilinan po ay chairman din ng TV5. Nakipagbalikan na raw si Angelica Panganiban pero hindi kay Derek Ramsey. At Dingdong Dantes, sasabak na nga ba sa politika? Ikwento mo, Jeff Fernando.
Naging usap-usapan nang mag-tweet si Angelica Panganiban na masayang-masaya siya dahil may nakabalikan daw siya. Pero nilinaw ni Angelica, hindi si Derek ang tinutukoy niya. Nagkabalikan kami ng kanin. Ano naman kayang say niya na siya raw ang nagpapangiti sa latest leading man niya na si Piolo Pascual? Pagkasama ko kasi siya, masaya ako. Sobra kong nai-enjoy. Sinagot din ni Angel ang intrigang naiilang na raw sa kanya si John Lloyd Cruz dahil nalilink sila. Hindi naman. Tanungin ko siya. Kung na-awkward siya. Excited si Epi Quezon na ipakita sa amang si Dolphy ang kanyang Best Actor Award para sa kanyang bagong indie film. Kwento pa ni Epi, natanggal sa trabaho sa Australia ang kapatid niyang si Nicole, kakabantay kay Pidol. Pero di daw sila natitinag. During this past month, we almost lost him several times. But every time, when we gather for the prayer, every time we pray, diba? And suddenly, just really bounces back. Isang mala-classroom na bus na may computers, iPad at iba pang teknolohiya ang handog ng National Youth Commission at ng Yes Pinoy Foundation ni Dingdong Dantes para sa kabataan ng QC. Senyales na nga ba ito na tatakbo si Dong ngayong eleksyon? Itong parating na hindi nyo naman makikita pangalan ko doon. Si Don Sulweta naman, natanong din kung may plano na siyang sundan ang yapak ng mister niyang si Congressman Anton Lagdameo. Hindi talaga yun ang gusto kong gawin eh. Ang gusto ko lang talaga is to do what I love to do, which is acting. Jeff Fernando, News 5. It's official mga kapatid, divorced na sina Katie Holmes at Tom Cruise. Sabi ng abogado ni Katie Holmes, pumirma na ng isang divorce settlement sina Tom at Katie. Tikom sila sa detalye pero sinisikap daw nilang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang anak na si Suri. Halos 6 na taon ding nagsama sina Katie at Tom. Eto, partner ha, nakakita ka na ba ng sundalong Becky? Huh? Wala pa naman, sa awa ng Panginoon Diyos. Eto, alam mo ba yung nanunsyo ngayong araw ng Philippine Military Academy na welcome na sa kampo ang mga Becky na gustong magsundalo. Akalain mo yan? Oo, pero paglilinaw po ng PMA, matagal na naman daw walang diskriminasyon sa PMA. Ang pinagkaiba lang ngayon, di na nila kailangang itago o ikahiya ang kanilang kasarian. Panawagan ko na sa makeup artist ko, si Cesar, si Gayson, ha? If they really want, diba? If they really want, Why not? Dalawa lang naman ang kondisyon nila dyan, ha? Una, syempre, tumagal at makapasa sa training. Pangalawa, walang cross-dressing o yung pagdadamit ng pambabae. Bawal naman yun. Alangan ba naman, lalaki ka, bigla ka magbistida. May masama tignan. Maganda yan, di ba? Maganda. Pero ang question, at least ngayon, kampante, yung mga gusto natin mga question ko doon, may sarili ba silang CR? Hihiwalay ba sila? Hindi pwede sa women, pwede sa men. Bibigyan ba ng mali Kasi sa'yo? pag sa PMA, alam ko yung pag naliligo yung mga kadete ron, ang hubot-humad. O shower lang ng gano'n. Walang takip-takip, walang yung mga cubicle. Walang mali siya. Maraming mga... Anyway, yan ang kalahating oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Ako po si Cheryl Posse. Ako po si Erwin Tulfo, saan man, kailan man kapatid, higit sa balita, aksyon.